Nararamdaman ng lahat sa silid ng hukuman ang bigat ng hangin, parang may makapal na kurtinang bumagsak sa buong lugar. Nakaupo si Noah Bennett mag-isa sa gitna, ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kandungan niya. Halatang pagod na pagod siya sa buhay, pero may isa pang bagay sa kanyang mga mata. Isang tahimik ngunit desperadong pag-asang humihingi ng huling pagkakataon. Wala na siyang dahilan para lumaban, wala na ring natitirang mawala sa kanya, maliban sa isang huling kahilingan, ang makita si Zeus. Nakiusap siya sa hukom at sa ikinagulat ng lahat, ito'y pinayagan. Nang bumukas ang matitibay na pintuan, napalingon ang lahat. Isang matikas at matapang na German Shepherd ang pumasok kasama ng isang pulis. Maingat ang kilos ni Zeus, nakaangat ang mga tainga, sinusuri ang paligid hanggang tumama ang tingin niya kay Noah. Sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, bigla siyang sumugod, hinila ang tali at umungol ng malakas. Isang ungol ng pananabik at sakit na tila bumasag sa katahimikan. Hindi na kinaya ni Noah. Bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi at ang matagal na niyang pinipigilang emosyon ay tuluyang lumabas bilang isang matinding pighati. Diyos ko! Bulong ng isang tao mula sa upuan, labis na nadala sa tagpo. Pagkawala ng tali, dali-daling tumakbo si Zeus kay Noah na agad lumuhod at mahigpit na niyakap ang aso. Parang kung bibitawan niya ito, mawawala ang lahat. Patawad kaibigan, bulong niya. Nanginginig ang boses, halos hindi marinig. Patuloy ang pagtulo ng luha habang siniksik niya ang mga daliri sa makapal na balahibo ni Zeus. Para bang gusto niyang mahawakan ang sandaling iyon magpakailanman dahil alam niyang iyon na ang huli. Dahan-dahang tumingin si Noah sa hukom. Ang mga mata niya ay puno ng dalamhati. May pakiusap na tahimik, humihingi ng awa, ng ikalawang pagkakataon, ng pag-asa na may magbabago. Bigla, sinimulan ni Zeus na hilahin ang bulsa ng kanyang jacket. Kinakagat nito ang tela, may matinding pagpupursige. Naguluhan si Noah at marahang pinigilan si Zeus, pero hindi ito tumigil. Hinila pa rin nito ang bulsa hanggang may gusot na papel na lumabas at bumagsak sa sahig. Agad itong pinulot ng abogado ng depensa na nakaupo malapit. Nang buksan niya ang papel, namutla siya. Tumayo siya agad, nanlalaki ang mata at tumingin sa hukom. Kagalang-galang, kailangan nating ipagpaliban ang paglilitis. Agad-agad, maaaring ito ang magpabago sa lahat. Nagkagulo sa silid, may mga bulungan at pag-ungol sa paligid habang pinapalo ng hukom ang kanyang pamalo para manumbalik ang katahimikan. Tiningnan ni Noah ang abogado at ang papel. Ramdam ang pagbigat sa kanyang dibdib. Ano yon? Wala siyang maalala na may isinilid siyang papel sa kanyang bulsa. At paano nalaman ni Zeus na naroon iyon? Sa isang saglit, may umusbong na pag-asa sa kanyang mukha, pero agad din yung nawala dahil matagal na niyang natutunan na kadalasan ang pag-asa ay may dalang mas matinding sakit. Muling binalot ng katahimikan ang silid maliban sa marahang tunog ng suot ng abogado habang mabilis itong lumapit sa upuan ng hukom, hawak ang papel na parabang isang mahalagang bagay. Nanatiling hindi gumagalaw si Noah, ang kanyang mukha ay tila nahati sa pagitan ng pagkalito at pagkabahala. Pinagmamasdan ang lahat na parang isang taong nakatayo sa gilid ng isang bagay na malawak at di kilala. Mahigpit niyang niyakap si Zeus, ang init ng katawan ng aso, ang tanging nagpapakalma sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Anong nangyayari? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili pero walang sumasagot. Tinanggap ng hukom ang papel mula sa abogado, inayos niya ang kanyang salamin at tahimik na nagbasa. Habang gumagalaw ang kanyang mga mata sa pahina, may pagbabago sa kanyang tindig. Kumislot ang kanyang kilay, mula sa pag-aalinlangan, dumaan sa pagkagulat. Ito ba? Totoo ito? Tanong niya, nakatingin sa abogado.
Tumango ito ng seryoso. Ang mga tao sa likod ay napayuko, nagbubulungan, pilit na nauunawaan ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Samantala, sobrang lakas ng tibok ng puso ni Noah, parang maririnig na ito ng buong silid. Ginoong Bennett, wika ng hukom, ngayon ay nakatuon na ang buong pansin sa kanya. Lalong niyakap ni Noah si Zeus. Kilala mo ba ang dokumentong ito? Alam mo ba ang nilalaman nito? Umiling si Noah, halatang litong-lito. Hindi po, kagalang-galang. Mahina at paos ang kanyang tinig. Ngunit sa kaloob-looban niya may gumalaw. Isang hindi maipaliwanag na kaba, halo ng takot at kaunting pag-asa. Paano napunta sa kanya ang papel na iyon at paano ito nalaman ni Zeus? Bago pa muling makapagsalita ang hukom, lumapit agad ang abogado ng depensa. Kagalang-galang, hinihiling po namin ang isang maikling pahinga upang mapatunayan ang impormasyong ito. Kung totoo ang nakasulat dito, maaring patunay ito na pinagplanuhan ang aking kliyente. Posibleng ito ang nawawalang piraso na kayang gibain ang buong kaso. Parang isang pagsabog ang dating ng mga salitang iyon sa silid ng hukuman. Agad na kumalat ang mga bulong at hingal habang nagkatinginan ang mga tao sa pagkabigla. Napadilat si Noah, titig sa abogado habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng pagkagulat at marupok na pag-asa. Frame up, anong ibig niyang sabihin? Habang nag-isip ang hukom, naramdaman ni Noah ang mga paa ni Zeus na marahang pumuwesto sa kanyang kandungan, tila pinapaalala sa kanya na naroon pa siya. Tumingin siya pababa sa aso at nagtama ang kanilang mga mata. May higit pa sa katapatan doon, isang bagay na mas malalim, halos parang tao. Hindi lang basta instinto ang kilos ni Zeus. Parang alam niya kung ano talaga ang ginagawa niya. Sa unang pagkakataon, naisip ni Noah kung ang sandaling ito, ang muling pagkikita nila, ay hindi basta aksidente. Alam mo na lahat mula pa nung simula, di ba, buddy? Bulong niya habang dahan-dahang hinaplos ang balahibo ni Zeus, pilit pinipigilan ang damdaming bumabalot sa kanya. Muling umaling-awngaw ang tunog ng pamalo ng hukom. Ipinagpapaliban ang pagdinig na ito hanggat hindi pa nabeberipika ang mga detalye, anunsyo ng hukom. Ginoong Bennett, ibabalik ka sa kustodiya, ngunit may natatanging mga kondisyon dahil sa posibleng kahalagahan ng ebidensya. Ang bahagyang pag-asang naramdaman ni Noah ay nanghina. Naroon na, halos abot kamay, pero parang unti-unting lumalayo muli. Habang inaalis si Zeus ng isang opisyal, pilit itong lumalaban sa bawat hakbang. Hintayin mo ako, buddy. Baka hindi pa talaga ito ang katapusan, bulong ni Noah. Sa malamig at walang buhay na selda, naupo si Noah ng tahimik, parang pinipiga siya ng katahimikan. Nasa gilid ng manipis na kutsyon, nakatitig siya sa sahig, malalim sa pag-iisip tungkol sa nangyari sa hukuman. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Zeus na hinihila palayo, pilit na lumalaban. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang aso na ganoon ang asal, may layunin, parang isang taong may mas malalim na pagkaunawa. Hindi ito basta likas na kilos. Parang sinadya, pero hindi pa rin maunawaan ni Noah kung paano iyon posible. Habang lalo niyang iniisip, lalong lumalalim ang isang kakatwang pakiramdam sa kanyang kalooban. Pwede kayang tunay na magbago ang lahat dahil lang sa gusot na papel na iyon? Sa ibang bahagi ng lungsod, abala sa oras, ang abogado ng depensa. Ang papel na nakuha mula sa bulsa ni Noah ay naglalaman ng detalye ng isang kahina-hinalang transaksyon sa bangko at mga pangalan na sa unang tingin ay tila walang koneksyon, pero nagpapahiwatig ng mas malawak na bagay. Isang posibleng network. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha agad siya ng dalubhasa sa dokumento para suriin ang sulat kamay at alamin ang pinagmulan ng impormasyon. Bawat segundo ay bumigat. Walang malinaw na sagot,
puro tensyon, maaring wala itong kabuluhan o mas malala pa, isang matalinong patibong para sirain ang lahat. Sa kanyang selda, bumalik sa nakaraan ang isipan ni Noah. Pumikit siya at parabang nandoon siyang muli. Ang araw na dumating ang mga pulis sa kanilang bahay, ang gulo at hindi makapaniwala sa mga paratang at ang paglilitis na sumunod kung saan parang lahat ay gustong ibaon siya. Naalala niya kung paano ginawa ng kanyang abogado ang lahat para hanapan ng butas ang kaso ng prosekusyon, pero wala talagang gumana. Parang masyadong perpekto ang pagkakabuo. Hanggang sa nangyari ang tagpo sa hukuman, tuluyan na niyang tinanggap na wala ng takas. Pero ngayon, ang mahiwagang piraso ng papel ay nagtanim ng butil ng pagdududa sa kanyang puso. Posible kayang may nagplano para ibagsak siya? Zeus, paulit-ulit na umuukit sa isipan niya ang pangalan. Alam ni Noah na hindi lang basta aso si Zeus. Isa siya sa natitirang piraso ng mundong nawala sa kanya. Pero ngayon, may isang tanong na hindi na siya tinatantanan. Sino ang naglagay ng papel na yon sa kanyang bulsa? Wala siyang maalala ni kaunti at lalo lamang nitong pinakomplikado ang sitwasyon. Pwede kayang may nadiskubre si Zeus habang magkasama sila at palihim itong itinago. Parang imposible ang ideya, halos hindi ka panipaniwala. Pero sa mga sandaling iyon, handang maniwala si Noah sa kahit ano. Kinabukasan ng umaga, dumating ang kanyang abogado. Mabigat ang ekspresyon sa mukha. Noah, sabi nito mahigpit ang tinig, ang dokumentong ito hindi lang totoo. May nagpapakita ritong may naglipat ng pera papunta sa account sa pangalan mo ilang araw bago nangyari ang insidente. Inayos ito para magmukhang may dahilan ka para gawin ang krimen. Napasinghap si Noah. Alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan. Pero ibang usapan ang marinig na may patunay. Parang may yumanig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May nagplano talaga ng lahat ng ito. Mahina niyang sambit, mabigat ang emosyon sa boses. Sa tingin mo, sapat na ba ito? Sagot ng abogado, saglit na tumigil at hinigpitan ng hawak sa folder. Wala pa tayong buong larawan ng katotohanan, pero Noah, mas malapit na tayo kaysa dati. At sa totoo lang, parang alam na ni Zeus ang lahat bago pa ang kahit sino. Huminga ng malalim si Noah, tumitig sa abogado. Kung ganon, tapusin na natin to, aniya, may kumpiyansa na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang muling magsara ang pinto ng selda sa likuran niya, alam niyang ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng lahat. Pumasok ang unang liwanag ng araw pero hindi pa rin siya nakatulog. Mabigat ang dalang misteryo at ang katotohanang nakasalalay dito ang kanyang kinabukasan. Paulit-ulit niyang inalala ang bawat sandali bago siya naaresto, pilit inaalala kung paanong napunta sa kanya ang papel na yon. Sa bawat pagsara ng mata niya, si Zeus ang nakikita niya. Ang matatag at tapat na tingin ng German Shepherd ay tila may tinatagong lihim na hindi niya maabot. May kakaiba sa kilos ni Zeus sa paglilitis, lalo na sa pagkakapit nito sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa opisina ng abogado, maingat na sinusuri ang dokumento, isang pangalan ang tumalon sa pahina, isang makapangyarihang negosyante konektado sa politika. Sa unang tingin, wala itong koneksyon kay Noah, pero hindi niya maintindihan kung bakit kasama ito sa kaso. Bakit siya? Anong kinalaman niya? Alam ng abogado na kailangan niyang hukayin pa, pero alam din niyang delikado na ang mga hakbang niya. Ang mga pahiwatig ay tila patungo sa mas malaking sabwatan, mas malawak pa sa kaso ni Noah. Sa kulungan, isang gwardiya ang lumapit kay Noah, dala ang mensahe. May nakatakdang pagdalaw mamayang hapon, pero walang ibinigay na pangalan. Nakakapanlihim na agad. Bihira ang mga di inaasahang pagdalaw na may dalang magandang balita.
Pagpasok ni Noah sa lugar ng pagdalaw, napansin niyang may babaeng nakaupo na sa likod ng salamin. Maayos ang bihis, tahimik ang kilos, halos malamig, pero ang mga mata niya'y may bahid ng kaba. "Hindi mo ako kilala," panimula niya, "pero alam ko kung sino ka." Sandaling natahimik siya bago nagpatuloy, "At mas mahalaga, alam ko kung sino ang may kagagawan kung bakit ka narito." Hindi kumibo si Noah. Sinundan lang niya ng tingin ang bawat galaw ng babae. Halatang may alinlangan ito, pero hindi huminto sa pagsasalita. Yung lalaking nasa dokumento, mas marami siyang tinatago kaysa sa alam mo. Isa ka lang sa mga ginamit niya. Ang nangyari sa'yo, hindi aksidente. Umabante si Noah, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay. "Hindi aksidente?" tanong niya, mababa at tensyonado ang boses. "Hindi ko man lang siya kilala. Bakit niya ako pinuntirya?" Yumuko ang babae, tila maingat na pinipili ang mga salita. "Kailangan niya ng taong pagbibintangan," sagot niya, "at ikaw ang perpektong target. Hindi ka kasing invisible gaya ng akala mo." Tumama sa pinakaloob ng pagkatao ni Noah ang mga salitang iyon. Parang pinindot ang isang sugat na hindi niya alam na nandoon. Pilit niyang inuunawa ang ibig sabihin nito, pero hindi na nagdagdag pa ng paliwanag ang babae. Bago siya umalis, iniabot niya ang isang nakatiklop na papel sa abogado. "Alam niya ang dapat gawin dito," mahina niyang sinabi, hindi na lumingon pa. Bagamat sandali lang ang tagpong iyon, iniwan si Noah na parang nilunod ng emosyon, halo ng pagkalito, kaba at takot. Sino ang babaeng ito? Bakit ang dami niyang alam tungkol sa kanya? At anong ibig niyang sabihin na hindi siya ganoon ka-invisible gaya ng iniisip niya? Paulit-ulit na umikot ang mga tanong sa isip ni Noah, parang kulog sa gitna ng unos. Sa loob ng kanyang selda, nakaupo si Noah na nakabaon ang ulo sa kanyang mga palad, habang unti-unting humihigpit ang pakiramdam ng kagyat na panganib sa paligid niya. Para siyang nasa bingit ng isang katotohanang maaaring baliktarin ang buong mundo niya, ngunit hindi pa rin magtagpo-tagpo ang mga piraso. Ang tanging alam niya at hindi niya maitatanggi ay lahat ay tila umiikot kay Zeus. May sinusubukang ipahiwatig ang asong iyon, isang bagay na mahalaga, at iyon na lang ang natitirang palatandaan sa kanya. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tuklasin kung ano talaga ang ipinapahiwatig ni Zeus bago tuluyang mawala ang pagkakataon. Ilang oras siyang nakahiga sa makitid na kama, hindi maalis sa isipan ang tinig ng babae. Hindi ka kasing invisible gaya ng akala mo. May tinig sa loob niya na nagsasabing konektado ang lahat kay Zeus. Naalala niya ang araw na una silang nagkita sa ampunan. Si Zeus, sugatan at may pilat, pero may apoy sa mga mata na agad siyang hinatak. Ang nakaraan ng aso na noon ay nanatiling tahimik at lihim ay tila unti-unti nang lumilitaw. At kasabay nito, lalong sumisidhi ang kaba ni Noah. Kinabukasan, iniabot ng abogado kay Noah ang isang sobre. Sa loob nito, may nakasulat na address at isang maikling mensahe, magtanong tungkol sa sunog. May dumaan na kilabot sa kanyang likod, agad niyang nakilala ang lugar. Ito ang ampunang pinanggalingan ni Zeus. Bumulwak ang mga alaala ng lugar na iyon, kasabay ng kalungkutang hindi pa rin natutuldukan. May nakatagong bahagi ng kasaysayan ng ampunan at ni Zeus na tila konektado sa lahat ng nangyayari ngayon. Nararamdaman ni Noah na baka may matuklasan ng abogado na mahalaga, pero habang naghihintay siya, may mga pagbabagong nangyayari sa loob ng kulungan. Isang nakakabahalang tensyon ang nagsimulang kumalat sa paligid. Napansin niya ang kakaibang kilos ng ilang preso. May maliit na grupo na palaging nakatitig sa kanya tuwing oras ng palakad, bulong-bulungan at nagkakatinginan. Mas nakakabahala pa, may isang gwardyang tila masyadong malapit sa kanila, laging kausap, laging nasa paligid. Dahan-dahang nawawala ang pakiramdam ni Noah ng seguridad.
Hindi niya matanggal sa isip ang pakiramdam na may masama ng papalapit. Gabi-gabi, may mga yabag sa pasilyo na humihinto mismo sa labas ng kanyang selda at pagkatapos ay biglang nawawala. Ang pakiramdam ng laging minamanmanan ay ginawang bangungot ang bawat oras. Pagbalik ng abogado, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala at lalo nitong pinabigat ang pakiramdam ni Noah. Ikinuwento ng abogado na nasunog ang ampunan ilang taon na ang nakalipas sa isang mahiwagang insidente, ang parehong sunog na nag-iwan ng mga pilat kay Zeus. Ngunit ang mas nakakagulat, ayon sa mga lumang file, si Zeus ay natagpuan sa lupang pagmamay-ari ng parehong lalaking siyang dahilan ng pagkakakulong ni Noah. Bawat bagong detalye ay tila bahagi ng isang lihim na puzzle na hindi man lang alam ni Noah na sinusubukan niyang buuin, hanggang sa unti-unti na itong nabubuo at ang kabuuan ay nakakatakot. Si Zeus, ang tapat na asong minsang naging kanlungan ni Noah, ngayon ay tila may hawak ng susi sa isang matagal nang nakatagong katotohanan. Pumipiglas na ang urgency sa dibdib ni Noah. Kailangan niyang hanapin si Zeus, hindi lang dahil sa koneksyon nila, kundi dahil maaaring nasa nakaraan ng aso at sa mga sugat nito ang katotohanang kayang baguhin ang lahat. Habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng selda, alam niyang tumatakbo ang oras. Ang mga koneksyon na dati tila imposibleng magkakaugnay, ngayon ay masyado ng eksakto para baliwalain. Anuman ang madilim na pinagdaanan ni Zeus, determinado si Noah na tuklasin iyon. Kahit pa ang kapalit ay harapin ang isang panganib na mas matindi kaysa sa anupamang naranasan niya. Kinabukasan, bumalik ang abogado at sa mukha nito ay bakas ang matinding pagkabahala. May dala itong mga lumang dokumento na darang na mga larawan at ang pinaka-nakakabahala, isang ulat ng pulisya tungkol sa sunog na sumira sa ampunan. Noah, aniya, inilalatag ang mga papeles sa mesa ng maliit na sala. Mas malalim ito kaysa sa inaakala natin. Kasama sa mga dokumento ang isang larawan ni Zeus bago siya mailigtas, payat, sugatan at nakatali sa isang liblib na bahagi ng lupa. Napangiwi si Noah nang mabasa ang pangalan ng may-ari ng lupa, Victor Langston, ang mismong taong nag-origina ng kasong nagdala sa kanya sa kulungan. Mabilis na sinuyod ni Noah ang bawat salita. Kumakabog ang dibdib habang unti-unting lumalabo ang mga linya sa pahina sa harap ng isang nakakakilabot na katotohanan. Si Langston ay may madilim na nakaraan, sangkot sa mga ilegal na gawain, kabilang ang isang lihim na dogfighting ring. Hindi lang basta nakaligtas si Zeus sa sunog, nakaligtas siya sa isang lugar na puno ng karahasan. Isa siyang tahimik na saksi sa lahat ng kalupitang naganap doon. At ngayon, malinaw na handang gawin ni Langston ang kahit ano para manatiling lihim ang lahat ng iyon. Habang pinoproseso ni Noah ang lahat ng revelasyon, unti-unting lumubog sa kanya ang isang nakakakilabot na pagkaunawa. Ang sunog na sumira sa ampunan ay hindi basta aksidente. Isang planado at maingat na pagtakip ito ginawa upang burahin ang lahat ng ebidensya kasama ang mga asong pwedeng maglantad ng mga kasalanan ni Langston. Sa isang milagro, nakatakas si Zeus, ngunit ang kanyang katawan ay may bakas ng pinagdaanan niya, nakaukit hindi lang sa kanyang balat kundi pati sa kanyang asal. At bigla, naging malinaw kay Noah kung bakit siya pinaratangan. Nang hindi niya alam, inalagaan niya ang tanging buhay na saksi na kayang buwagin ang mga kasinungalingang maingat na itinayo ni Langston. Gabi ring iyon, habang nakahiga siya sa selda, ramdam ni Noah ang bigat ng panganib. Ang mga yabag sa pasilyo na dati tila wala lang, ngayon ay may layunin. Ang mga sulyapan ng ilang preso at gwardiya ay tila may binubuong lihim. Hindi niya alam kung sino ang kakampi o kung sino ang nagmamanman para kay Langston. Pero isang bagay ang malinaw, ubos na ang oras niya.
Kailangan niyang makaalis pero hindi muna hanggat hindi siya siguradong ligtas si Zeus. Kung may mangyari sa akin, kailangang may mag-alaga sa kanya, wika niya sa sarili habang unti-unting tumitindi ang kaba sa dibdib. Kinabukasan, ipinakiusap niya sa kanyang abogado na makipag-ugnayan sa isang organisasyong tumutulong sa mga hayop. Takot si Noah na nasa panganib si Zeus, lalo na ngayon na maaaring nahahalata na ni Langston na malapit ng mabunyag ang lahat. Saglit na nag-alinlangan ang abogado, pero sapat na ang determinasyon sa mukha ni Noah upang kumbinsihin siya. Akong bahala, sagot nito, pero kailangang manatili kang matatag, Noah. Huwag mong hayaang patahimikin kanila. Agad siyang umalis, iniwang mag-isa si Noah sa kanyang selda. Sa katahimikan, nagsimula na si Noah magplano. Alam niyang hindi na sapat ang umasa lang sa hustisya. Magkaugnay ang kaligtasan ni Zeus at ang pagbunyag ng katotohanan kay Langston. Kailangan niyang ilantad ang lahat. Ang hindi niya alam, habang nag-iisip siya ng susunod na hakbang, may ibang tao nang gumagalaw upang pigilan siyang makakilos. Gabi ulit, pero iba ang bigat ng katahimikan. Habang nakahiga sa malamig na kama, may kakaibang pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Hindi lang presyon ng mga revelasyon ang nararamdaman niya, parang may matang nakatitig sa kanya. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, pero ang mahinang tunog ng mga yabag sa pasilyo ay nagpabangon sa kanya, alerto at balisa. Alam niyang may mali, pinilit niyang manatiling kalmado. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang selda. Pinigil niya ang hininga, inunat ang pandinig. Pagkatapos, may mahinang tinig na pumutol sa katahimikan. Bennett, kailangan nating mag-usap. Isa ito sa mga gwardyang palagi niyang nakikita tuwing inspeksyon, pero iba ang boses ngayon, may babala. Nagsalita ito na parang alam niyang delikado na ang simpleng paglapit. Dahan-dahang lumapit si Noah sa rehas, maingat. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Kalmado ang tinig pero malakas ang kabog ng puso. Mabilis na sumulyap ang gwardiya sa paligid bago nagsalita muli. May mga nangyayaring hindi mo palubos na naiintindihan. May mga makapangyarihang taong sangkot at masyado ka nang lumalapit sa bagay na gusto nilang manatiling lihim. May malamig na kilabot na gumapang sa katawan ni Noah. Kung alam mo na yon, bakit ka lumalapit sa akin? Bakit ngayon? Halatang naguguluhan ng gwardiya, kita ang tensyon sa kanyang mukha. Dahil naniniwala akong nagsasabi ka ng totoo at dahil nagsimula na silang kumilos, hindi ko na alam kung gaano pa kita kayang protektahan. Bago pa makapagsalita si Noah, isinuksok ng gwardiya ang isang sobre sa ilalim ng pintuan ng selda. May nagiwan nito para sa iyo. Gamitin mo ito ng matalino. Hindi na ako makikialam muli. Pagkasabi nito, agad siyang tumalikod at naglaho sa pasilyo. Iniwang nakatulala si Noah habang gumugulong ang mga tanong sa kanyang isipan. Nanginginig ang mga kamay ni Noah habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may isang lumang litrato at isang sulat na nakasulat kamay. Mas malapit ka na kaysa sa akala mo, pakinggan mo ang kutob mo. Itinaas niya ang larawan patungo sa mahinang ilaw ng selda. Isang batang si Zeus ang naroon, nakatali sa labas ng tila luma at abandonadong lupaing bukid. Sa likuran, may isang kamalig at sa kahoy na pader nito ay may nakapintang simbolo. Isang marka na may pamilyar na dating kay Noah, bagaman hindi niya mawari kung saan niya ito nakita dati. Pakiramdam niya, mahalaga ang imaheng iyon, isa pang piraso ng puzzle na lalong humihirap buuin. Sa mga sumunod na araw, lalong lumakas ang pakiramdam ni Noah na pinapanood siya. Mas matagal ang tingin ng ibang bilanggo. Maging ilang gwardya ay tila may iniintay mula sa kanya. Hindi na niya malaman kung sino ang maaring kakampi o sino ang nag-aabang sa maling kilos niya, pero nagpaalab ng determinasyon sa kanya ang larawan.
Kailangan niyang alamin kung saan matatagpuan ang kamalig na iyon at kung anong koneksyon nito kay Zeus and sa taong dahilan ng pagkakakulong niya. Pagbalik ng abogado niya, agad niyang ipinakita ang litrato at ang sulat. May ibig sabihin ba ito sa'yo? Tanong ni Noah, pilit tinatago ang kaba sa tinig. Matiyagang tinitigan ng abogado ang larawan, nakakunot ang noo. Hindi agad, sagot nito, pero iimbestigahan ko. Yung simbolo, maaaring mahalaga. Doon ako magsisimula. Pagkaalis ng abogado, naiwan si Noah na may kaunting pag-asa, ngunit may kasamang bigat ng pag-aalinlangan sa dibdib. Ubusan na ng oras, pero sa unang pagkakataon, tila nasa bungad na siya ng katotohanan. Kinabukasan, iba ang pakiramdam sa kulungan. Parang may bumigat sa hangin, nakadikit sa bawat dingding ang tensyon. Habang patungo si Noah sa cafeteria, ramdam niya ang mga matatalas na tingin ng mga guwardya. Ang mga sulyap ng ibang bilanggo, mas matagal, mas matalim, may mga bulungan. Hindi ito guni-guni, may nangyayari at siya ang sentro. Pinilit niyang panatilihin ang composure. Kahit bawat hibla ng laman niya'y nagsisigaw ng babala. Sa hapon, sa silid ng pagdalaw, dumating ang kanyang abogado. Seryoso ang mukha. Ipinatong nito ang ilang dokumento sa mesa, inayos ang salamin at tumitig ng diretsyo kay Noah. Nahanap ko na ang kamalig mula sa litrato, anya kalmado ang tinig. Matatagpuan ito sa isang lumang ari-ariang matagal nang walang gumagamit. Pero ang may-ari, kilala natin, Victor Langston. May dumaan na kilabot kay Noah, si Langston. Muli, siyempre dun pa rin mauuwi. Ano pa ang natuklasan mo? Tanong niya, halos hindi makakibo. Dahan-dahang huminga ang abogado. Ginamit daw ang lugar para sa mga iligal na aktibidad, may mga ulat ng tagong pagpupulong. At si Zeus, doon siya iniligtas sa isang raid na halos naglantad ng lahat ng illegal na gawain ni Langston. Napapikit si Noah, tahimik, hinayaang lumubog sa kanya ang bigat ng katotohanan. Unti-unting lumilinaw ang buong larawan. Ngayon, anong susunod? Paano nito mapapatunayan ang aking pagiging inosente? Diretsyong tumingin sa kanya ang abogado. Kailangan nating iugnay si Zeus mismo sa kasong ito. Kapag napatunayan nating naroon siya sa lugar na yon at konektado kay Langston, maaaring mabago ang lahat. Pero Noah, pumasok na tayo sa mapanganib na teritoryo. May mga taong handang gawin ang lahat para manatiling nakabaon ang katotohanan. Sa loob ng kanyang selda, muling nilamon si Noah ng isang bagyong emosyon. Hinahatak siya ng pag-asa. Pero pinipigilan ng takot. Ramdam niya, malapit na siya sa isang bagay na malaki. Ngunit bawat galaw ay tila lalo lang siyang inilalapit sa panganib. Napalingon ang isipan niya kay Zeus, ang mga tahimik nilang sandali, ang tapat na tingin ng aso, ang paraan ng pag-unawa nito na parang higit pa sa likas na asal. Sa bawat kilos ni Zeus, may lalim, parang alam ng aso na may layunin ang presensya niya na mas malawak kaysa sa pagiging simpleng kaibigan. Ipinangako ni Noah sa sarili, proprotektahan niya si Zeus anuman ang mangyari. Gabi ring iyon, mas mabigat ang tensyon sa paligid. Muli niyang narinig ang mga yabag sa pasilyo, ngunit ngayon, walang tumigil sa tapat ng kanyang pinto. Nagtataka at balisa, sumilip siya sa makitid na bintana. Isang guwardiya ang nakipagtitigan sa isang bilanggo, isang palitang tingin na puno ng kahulugan. May nangyayari, isang lihim. Hindi pa niya alam kung ano, pero kailangan niyang maging handa. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, mabilis ang takbo ng isipan. Si Zeus pa rin ang susi sa lahat. Kung matutuklasan lang niya ang huling piraso ng puzzle, maaaring mabuo ang buong katotohanan. Habang patuloy ang abogado sa paghuhukay ng ebidensya, lalong nadarama ni Noah ang presyon. Bawat sagot ay may kasunod na bagong tanong, ngunit unti-unti siyang lumalapit sa hustisya. Hindi niya alam kung paano matatapos ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado,
Lalaban siya hanggang sa huli. Para kay Zeus. Para sa katotohanan, parang ang tadhana mismo ang gumagawa na ng huling galaw nito at handa na si Noah sa kanya. Pagsapit ng umaga, nagsimula ito sa kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikan na nagpapagapang ng kilabot sa balat. Sa malayo, narinig niya ang pagkalabog ng mga pintuang bakal, umuugong sa mga pasilyo. Habang nakahiga pa, ramdam niya ang pagbabago sa paligid, sanay na siya sa pagbabasa ng mga senyales. Ang iwasang tingin ng mga guwardiya, ang mahihinang bulungan sa pagitan ng mga bilanggo. Maging ang abogado niya, palubha ng palubha ang itsura. Lahat ng ito ay tila tumutukoy sa isang nalalapit na banggaan. Wala na siyang sapat na oras, hindi na siya pwedeng maghintay. Kinahapunan, dumating muli ang abogado at ngayon may dalang bago. Seryoso ang mukha habang naupo sa harap ni Noah. Noah, may nakuha kaming dokumento tungkol sa iba pang ari-arian ni Langston. Isa sa mga ito ay direktang konektado sa sunog sa ampunang pinagkuhanan kay Zeus. Napahinto sa pintig ang puso ni Noah. Pero ito ang kakaiba, pagpapatuloy ng abogado. Ipinasa niya ang pagmamay-ari ng mga lupaing iyon sa ibang tao bago pa man siya maaresto, parang sinusubukan niyang burahin ang kanyang mga bakas. Sumabog ang frustrasyon sa dibdib ni Noah. Ibig sabihin, hindi lang niya ako pinaratangang may sala, sinusubukan din niyang burahin lahat ng ebidensya? Tumango ang abogado, seryoso. Eksakto! At ngayon, nasa kritikal na yugto na tayo. Kailangan natin ng matibay at hindi matatawarang ebidensya. Ayon sa nahanap ko, may isang tao, isang dating malapit kay Langston, na maaring may alam sa lahat. Tahimik na nakinig si Noah habang ipinaliwanag ng abogado. Ang taong ito ay dati umanong pinagkakatiwalaan ni Langston. Pagkatapos ng sunog, bigla itong naglaho. Tumira sa isang liblib na bayan na walang nakakakilala sa kanyang nakaraan. Kung makakausap natin siya, sabi ng abogado, maaari nating makuha ang kumpirmasyon na kailangan natin tungkol sa papel ni Langston. Pero manipis ang tsansa, maaaring tumanggi siyang magsalita. Dahan-dahang tumango si Noah, mabigat ang pasaning hatid ng kawalan ng katiyakan. Kailangan pa rin nating subukan. Kung may alam siya, hindi natin pwedeng hayaang manatili iyong nakabaon. Pagbalik sa kulungan, lalong sumidhi ang presyon, ang mga tingin, ang mga yabag, ang mahahabang katahimikan, mas madalas, mas nakakakaba. Ramdam ni Noah sa bawat buto ng katawan niya, unti-unting lumiliit ang kanyang mundo. Parang may gumagawa na ng huling hakbang para patahimikin siya. Pero sa kabila ng takot, lalo lang tumibay ang paninindigan ni Noah. Pwede nilang subukang patahimikin ako, naisip niya. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon, hindi na ngayon. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan niyang ituon ang isip sa mga susunod na hakbang. Ang katotohanan ay halos nasa harap na niya, pero binalot ito ng panganib sa bawat gilid. Naalala niya si Zeus, ang asong tila may tahimik na karunungan, na para bang may hawak ng mga lihim na hindi kayang isatinig ni Numan. Ikaw ang puso ng lahat ng ito, buddy, mahinang bulong ni Noah. At poprotektahan kita kahit anong mangyari. Kinabukasan, punong-puno ang silid ng hukuman, mabigat ang katahimikang bumalot sa paligid. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, rinig ni Noah ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Dumating na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Lahat ng bagong ebidensya ay inilatag sa publiko. Ang litrato ni Zeus sa lumang kamalig, ang pahayag ng dating tauhan ni Langston, ang mga dokumentong nag-uugnay kay Langston sa sunog, at sa isang mas malawak na hanay ng kriminal na aktibidad. Sa isang sulok ng silid, natanaw ni Noah si Zeus, inihatid ng isang animal welfare organization. Tinitigan siya ng German Shepherd gamit ang parehong tapat na mga mata na palagi nitong taglay, at sa sandaling iyon, may umusbong sa puso ni Noah, pag-asa.
Tumayo ang kanyang abogado at nagsimulang magsalita, maingat na inilatag ang ebidensyang magbabago ng lahat. Inilarawan ng dating tauhan kung paanong pinlano ni Langston ang sunog upang sirain ang mga ebidensya at kung paanong ginamit si Noah bilang panakip-butas upang mapanatiling lihim ang katotohanan. Ibinunyag niya na si Zeus ay isa sa kakaunting nabuhay at ang kanyang pagkakaligtas ay dahilan kung bakit siya at sinumang nagtangkang protektahan siya ay naging target sa isang mas malawak na pagsasabuatan. Hindi lang basta maling pinagbintangan si Noah Bennett, wika ng abogado, matatag ang tinig. Ipinagsapalaran niya ang sariling buhay nang hindi niya namamalayan para protektahan ang tanging saksi na hindi kayang magsalita. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng hukuman. Lahat ay natigilan sa bigat ng katotohanang kanilang nasaksihan. Maingat na sinuri ng hukom ang lahat ng ebidensya, unti-unting tumitigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas, nagsalita siya. Ang tinig ay mabigat, puno ng awtoridad at galit. Ipinawalang bisa niya ang lahat ng paratang laban kay Noah at iniutos ang isang malawakang investigasyon sa mga krimen ni Langston. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita sa loob ng hukuman, naramdaman ni Noah ang biglang pagsabog ng emosyon, ginhawa, pasasalamat at isang malalim at napakatagal ng hindi naramdamang hustisya. Si Zeus ay nakatayo malapit, marahang kumakampay ang buntot, parang ramdam nito ang nangyari. Para kay Noah, parang may bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nawala at ngayon ay tuluyang naibalik. Habang palabas sila ng korte, kasama si Zeus na masiglang sumusunod sa tabi niya, tumigil sandali si Noah at ipinikit ang mga mata. Dumampi ang sinag ng araw sa kanyang balat. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang ito liwanag. Ito'y kalayaan, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Alam niyang may mga laban pa sa hinaharap. Pero anuman ang dumating, hindi na niya ito haharapin mag-isa. Si Zeus ay higit pa sa isang aso. Pamilya siya, isang tapat na presensyang kailanman ay hindi siya iniwan. Nalampasan natin, mahinang bulong ni Noah, habang nakapatong ang kamay sa leeg ng pastol. Narinig na ang katotohanan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, maaari na silang parehong tumingin sa hinaharap, may pag-asa at walang takot.